Ay po'y tumayo para po sa ating scripture reading. Pagkaroon po tayo ng halinhinang pagbasa sa Book of Psalm, chapter 40, verse 1 hanggang verse 17. Psalm chapter 40, verse 1. I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. He hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us ward, they cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. And said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me. I have preached righteousness in the great congregation, though I have not refrained my lips, O Lord, thou knowest. I have not hid thy righteousness within my heart, and I have declared thy faithfulness and thy salvation. I have not concealed thy loving kindness in the depths of the great congregation. Withhold not thou thy tender mercies from me, O Lord. Let thy loving kindness and thy truth continually preserve me. Please, O Lord, to deliver me, O Lord, make haste to help me. Let them be desolate for a reward of their shame, that they say unto me, Aha, aha. Let all those that seek thee rejoice in thy gladness. Let such as love thy salvation seek continually. The Lord be magnified. Ay kung lahat, but I am poor and needy, yet the Lord thinketh upon me. Thou art my help and my deliverer. Make not tarry of my God. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa Lord at hindi po nakataon na magamit para po maging daluyan sa kanyang salita. Kaya po tayong tumayo at panalangin po natin ang preach na ito. Hindi po ka tayo manalangin. Dakilang Diyos, muli po Lord, salamat po sa maghapon, Panginoon, na binigay mo sa amin. Salamat po muli sa pagkakataon, sa pribilehiyo. O Lord, kami po, O Lord, ay makarinig ng salita at ako gamitin mo bilang daluyan po, Panginoon, ng salita. Give me power, give me your word, O God, at ito po ay maging kaaya-aya sa inyong harapan, O God. Usap ka sa bawat isa at ang Holy Spirit ang kayaan, Panginoon, magturo sa aming puso, sa aming isipan, O God. Dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Una po. Atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay magmumula po sa Ephesians chapter 1, verse 1. Ephesians chapter 1, verse 1. Yung pong ating title, doon po natin kukunin. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. So, yun po yung ating topic. Ano po? Nandun po sa last 5 words. The faithful in Christ Jesus. Ito po yung ating topic. Ano po? The faithful in Christ Jesus. Dito po, makikita po natin yung mga taga-Ephesians, mga taga-Ephesus, sila po ay greatly persecuted for their faith in Christ Jesus. Okay, makikita po natin po yan sa aklat po ng Acts chapter 19. Yung po mga tao dito po sa Ephesus yung po hindi po mga tao, mga mananampalataya dito po sa Ephesus ay lubhang
persecuted. Makikita po natin dito, sobrang silang persecuted. Pero sa kabila nun, magtataka ka, bakit itong mga tao sa Ephesus, sila yung persecuted, pero they are so faithful in Christ. Diba? Saan sila humuhugot ng lakas? Parang gano'n, di ba? Saan sila humuhugot ng kanilang pananampalataya? Unang-una, diba? Kung titignan natin, kung tayo lang saglit ko, konting problema, persecutions, yung iba, nawawala. Kanina yung topic ni Brother King sa Lumban, yung mga offenses. Na-offend ka ng konti, hindi ka nabate, hindi ka napagbigyan, aalis ka. Pero itong mga episodes, habang sila ay pinapersecute, lalo sila nagiging faithful. Bakit? Unang-una, sila ligtas. They know who they are. Sila ay anak ng Diyos. Pangalawa, they know whom they are. Kilala nila kung sino ang nagmamayari sa kanila. Di ba? Meron po bisita. Bisita po ang ilang nakatin. Importante po, saan po tayo umuhugot ng lakas? Saan sila umuhugot ng lakas? Mga taga-Ephesus. Alam nila kung sino sila. Ligtas sila. Alam nila, pinangahawakan nila, no matter what happened, dito sa mundo natin, sa buhay natin, maghirap man tayo, di ba? Pero kung nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, magiging matatag ka. Amen? Kasi alam mo, ligtas ka. Sabi nga, di ba, sa 1 Peter, now for a season, you may have to suffer. You may have had to suffer. For a season, ibig sabihin, yung mga paghihirap, yung mga persecution na ating nadaranas, okay, yung ating na-experience, ito pala ay for a season lang. Saglit lang yan, hindi magtatagal. Amen? Di ba? Kasi tayo ay anak ng Diyos. Amen? So dito po, the more faithful they are to Him and His cause. Okay? Sana maging ganoon tayo katulad ng taga-Ephesus. Pero po ngayon, nakakalungkot po, sa panahon ngayon, wala ka ng persecution, hindi ka pa faithful. Amen? Wala ka ng, kung ikukumpara mo yung persecution na nangyayari noon sa mga disciples, sa mga anak ng Diyos, baliwala yung nangyayari ngayon. Amen? Pero bakit marami ang hindi faithful? Bakit gano'n na, di ba, kung tatanong ko kayo, bakit marami ba kayong kilala? Noon, nung na-meet mo siya, nung first month mo rito, ay, napakalakas na Kristiyano naman ito. Never to mag-quit. But after 3 years, 4 years, 5 years, hindi mo na siya nakikita rito. Kaya kilala ba kayong gano'n? Marami. Nakakalungkot, diba? Nakakalungkot. Pagka gano'n, yung dati tinitingala mo siya, minsan sa kanya na nakatingin, hindi na sa Lord. Pag nakatingin ka sa kanya kasi napakalakas niya. Kasi lagi siya ginagamit ng Lord. Pero ngayon, after few years, wala na siya dito. Ay na umaga, baka wala siya dito. Baka dito, ngayon wala na. Bakit kaya? Amen? Sana po ito po ay maging eye-opener sa atin lahat. May dadaan tayong persecution. Pero sana maging katulad tayo mga taga-Ephesus. Naging faithful sila sa Panginoon. Amen? Hanggang sa muli. Kaya makita po natin sa muli po Luke chapter 18 verse 8. Luke 18 verse 8. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth? Nagbigay na po ng warning ng Panginoon. Ano po, sa huling panahon, sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, maghahanap siya. Shall He find faith on the earth? Amen? Makakakita kaya siya ng mga tao na faithful? Amen? Ito po yung kung pagtalikod, yung kung hindi pagiging faithful ng mga mananampalataya, ito po ay pinredict din ng panahon ni David. Sa Psalms 12 verse 1. Makita niyo po yung paano po maging sa panahon ni David, ito po ay hinulaan na rin. Sabi po sa Psalms chapter 12, verse 1. Now, Lord, for the God
godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. Makikita po natin dito, maging sa aklat ni David, noong panahon ni David, marami nang ganito, nahulaan niya, na sa panahon ngayon, marami na manlalamig. Diba? Marami na tatalikod sa ating Panginoon. At nabigyan ng warning sa aklat ng Luke. Makita po natin ngayon, katotohanan. Sabi ko nga po, yung bigay na topic ni Pastor, nakaka-relate ang lahat. Diba? Yung mga updated sa showbiz. Diba? Marriages. Diba? Yung mga kasal. Hindi ka na magugulat. Bakit maraming mga mag-asawa ang nagkakahiwalay because of unfaithfulness. Maging sa mga Kristiyano. Diba? Minsan nangyayari yan sa mga Kristiyano. Anong nangyari? Saan nagsimula yung pagiging unfaithful ng isang lalaki o ng babae sa kanyang asawa? Kung yan ay Kristiyano, saan yan magmumula? Saan kaya yung nagmula? Hindi yan magsisimula sa pagiging unfaithful sa asawa mo. Magsisimula yan sa pagiging unfaithful mo sa Diyos. Mauna ka maging unfaithful sa Diyos bago ka maging unfaithful sa asawa mo. Amen? Kasi walang matuwid na lumalakad malapit sa Diyos ang masisira dahil sa unfaithfulness. Amen? Kaya importante po na nandito ka. Importante na nakikinig sa ng Diyos. Importante na nagbabasa ka ng Bible. Importante na nagpe-pray ka. Amen? Kasi kahit lahat ng tao, di ba? Ay prone dyan. Ano pa? Ministries are failing because of unfaithfulness. Marami tayong nakilala, napakainit dati sa paglilingkod. So, umaga at hapon, almost every day, pero ngayon hindi mo siya nakikita. And ano naging reason? Unfaithfulness. Nagsimula saan siya? Nagsimula sa pagiging unfaithful na wala na yung Word of God. Pag-ising niya sa umaga, naging busy na siya. Hindi na siya nakapag-pray na wala yung Word of God. Amen? At marami sa atin, dito na lumaki, dito na from Sunday school, dito nag-aral, dito nakatapos, dito nag-pray, Lord, diba ang prayer ko, bigyan mo ako ng trabaho. Amen? Nung sinagot, mula bata, hanggang magkatrabaho, nandito. Pero nung makatapos, pero nung nagkatrabaho, nawala na. Asan yung ministry? Nasira because of unfaithfulness. Naging unfaithful siya, unang-una, sa Diyos. And the rest, di ba, parang nasira, parang domino na bumagsak. At hindi lang po yun, di ba, kahit friendship. Di ba, it ends in bitterness because of unfaithfulness. Ayan, so maging tayo bilang Kristiyano, maging aware tayo kung gaano kabigat na tayo tumigil sa mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Ano ba yung faithfulness? What does it mean to be faithful? Diba? Ano ba yung mga words na naririnig natin? Unang-una, pag sinabing faithful, dependable. Pag sinabing faithful, dependable. Sabihin po niyan, maaasahan. Yung pangalawa, reliable. Tinignan mo po ano po yung difference ng dependable sa reliable. Yung reliable, ito yung maaasahan mo, or reliable siya sa mga bagay, sa mga particular na bagay. For example, reliable siya na mag-soul win. Maasahan mo lang kasama sa soul winning. Reliable yan sa Bible study. Reliable yan sa pag-attend ng church. Okay? Ay yung dependable daw, ang dependable daw, nakita ko, overall, they take responsibility deeply and treasure it. Overall, dependable yan. Maring reliable yan sa ibang bagay. Okay? Pero dependable, overall, di ba? They take the responsibility and own it. Yun ang faithful. Amen? Hindi, di ba? Kung yung dependable na Kristiyano, kaya overall, makikita mo sa soul winning, makikita mo yan every Sunday. Sabi nga ni Pastor, hindi ka magtatanong sa sarili mo, nando kaya siya? Kaya lang binabagit ni Pastor, nando kaya siya? Hindi ka magtatanong kasi automatic, alam niya na andito ka. Ako, yung binagit ni Pastor, yung prayer ko, Lord, sana gawin yung tingin sa akin ni Pastor? Sana gawin yung tingin sa akin ni Lord? Di ba? At ang ating pastor, hindi siya magtatanong, hindi siya magte-text sa'yo, Brad, nandun ka ba pag Sunday? Hindi. Kasi alam niya na nandun ka, kasi alam niya, dependable ka. For the glory of God, and by the grace of God. Amen? Hindi sa lakas natin.
Pero nakakatawa, pagka may tao, yung man of God, tingin sa'yo, faithful ka. Bakit? Kasi dependable ka. Hindi siya magtatanong, hindi niya i-assume na wala ka doon. Lagi niyang iniisip, lagi niyang alam na andun ka umaga at hapon. Pag nawala ka ng hapon, parang nawala ka na buong araw. Amen? Yun yung dependable. Kaya pangatlo po, trustworthy and honest. Amen? Sabihin po, totoo. Hindi ka pa kunwari. Na pagkakatiwalaan ka sa mga bagay ng Panginoon. Yun yung faithful. Ano ba po? Loyal. Despite and in spite of difficulties, He still is on your side. Kahit anong mangyari, di ba? Kahit anong maging problema, wala ka ng pera, naandyan ka. Magpakaibigan. Parang makikita na loyal ka sa kaibigan. May pera, wala, naandyan siya, kakausapin ka. Amen? May problema ka man, magkaroon ka man ng, di ba? Pagbintang ka man ng mga bagay na mali. Di ba? Unang-una siyang magkakaroon ng tiwala sa'yo, tatanungin ka niya. Di ba? Yun ang loyal. Hindi yung makarinig ka lang ng mali sa tao. Di ba? For example sa atin, mga mananampalataya. Di ba? Nakarinig ka ng mali at pangit sa kapwa mo, sa kapwa mananampalataya. Di ba? Nakarinig ka sa ibang tao, kasama ba sa church ganito, sa sister na ganito? Ba't ganyan ang ugali niyan? Kagad ba tayong magkakaroon ng ill feeling doon sa kapatid natin? O hindi, magtatanggol natin? Yun ang loyalty. Amen? Magtatanong ka sa Kanya. At of course, hindi mo siya papanigan. Hindi mo papanigan yung tao na naninira doon sa kapatid mo. Kasi kapatid ko yan eh. Loyal ako sa Kanya. Kasi kapatid ko yan sa Panginoon. Lalo-lalo po sa pastor natin. Di ba? Parang siguro kayo din. Pag makakarating ako, sigurado ng something na negative about sa ating pastor, iinit yung ulo ko. Kasi magtatanggol mo siya. Amen? Talagang magpapantay yung tayo mo, baka awayin mo pa yung tao na. Buti naman, may the grace of God. Wala akong naririnig na kahit anong negative sa ating pastor. Kahit sa lugar man. Amen? Kasi pagka nangyayari, I'm sure, ganoon din kayo. Di ba? Pagtatanggol niyo ang ating pastor. Kasi ganun tayong kaloyal. Kasi we know, He is the man of God. Na ginamit sa'yo, pinunta ka sa bahay, pinilit ka, hinanap ka, nagtiyaga sa'yo. Amen? Di ba? Para lumago ka. Di ba? Yun po yung faithfulness. Of course, unfailing. Unfailing, sabihin po ng unfailing, consistent. Okay, consistent. Di ba? Consistent, kahit anong mangyari, nandyan siya. Kaya lang po ang katotohanan, faithfulness is not a natural virtue. Yun. Faithfulness po, hindi po ito automatic na nangyayari. Hindi po yan automatic hindi po yan automatic na possess na isang tao. Kaya ito po, nagkakaroon po tayo ng effort. At kaya nga po kailangan itong iutos o ipaalala. Diba? Sa akong Revelation, sabi mo doon, be thou faithful unto the end, unto death. Be thou faithful. Ito po hindi automatiko, hindi po ito natural virtue. Ito po ay kailangang iutos, kailangang ipaalala. Kaya kailangan po natin regularly, kailangan po natin, like right now, ito yung pagkakataon para po evaluate natin yung sarili natin. Para kung maharap, ito yung salita ng Diyos, sabi nga, yung salita ng Diyos parang mirror yan salamin. Parang si Boy Buta. Diba? Na magharap ka sa salamin. Diba? So makikita mo yung sarili mo, magre-reflect yan. Yung sinasabi natin from the Word of God, ikaw ba ay faithful? All those 5 words na nag-describe sa isang tao faithful, ikaw ba yan? We need to regularly evaluate ourselves. Faithful ba ako sa Panginoon? Faithful ba ako sa asawa ko? Na pagka may lumalabas na babaeng sexy doon sa aking FBA, dinidelete ko o pinapanood ko. Amen? Diba? So, importante po sa atin na regular po tayo nag-evaluate po ng sarili natin. Kasi po tayo ay, alam po natin, tayo ay prone. Kung meron pong tatargeted si Satanas at mga demonyo para sirain, ikaw yun. Kasi anak ka ng Diyos. Diba? Sa dami po nang na-witnessan natin, nag-profess na sila iligtas at talagang nakaintindi. Yung talaga si Jesus bilang tagapagligtas.
Diba? Baka wala po tayong 300 dito. Pero libo-libo na ang mga ligtas na nandiyan sa labas. Imagine niyo po yun? Sa libo na witnessan natin, maaaring iba'y naligtas, maaaring hindi. Pero sino at ilan lang yung nandito? Di ba? Papuri sa Diyos. By the grace of God, nandito ka. Diba? Nandito ka para ano? Para magpuri sa Diyos, sumamba sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. At humingi, lumuhod. Lord, this week, bigyan mo sa akin this week. Sana makuha yung goal ko, sana ito yung trabaho ko, sana maging maganda yung diba? Yung resulta ng trabaho ko, ng ano ba, pag-aaral, ng business. Amen? How much do we depend on the Lord? Gaano pa tayo dumidepende sa Panginoon? And how much can He depend on us? Amen? Kaya nga po, natutuwa ko sa aming sa lumban po. Natutuwa ko dun sa mga testimony kasi ang dami yung birthday ng December. Ang dami kong tinawag. Ano pa lang po ngayon? 8, pero 4 na yung tinawag ko na nag-birthday. At hindi lang sila nagpasalamat about their birthdays. Lumabas po doon yung, sabi ko, ano ba yung pagpapala nyo the past year ng 2024? Lumabas po doon yung mga pagpapala ng Diyos. Yung ba po doon, hindi regular na sumasamba, pero tinawag ko. Pero nandun po yung pagpapala ng Diyos. Nag-testimony sila na magpapala ng Diyos na nabigay sa kanila. Materially, health, pag-family. Pero nakita po doon na ang Lord tapat sa iyo kahit hindi ka tapat. Amen? Yung faithfulness ng Diyos hindi mo matatawaran. Maaaring hindi ka nakakasamba regularly. Maaaring hindi ka nakakapag-pray. Maaaring hindi ka babasa ng Bible. Pero nandun yung pag tinapos dito, magte-testimony, at dami mong pasasalamat sa Diyos. Makikita mo, tapat ang Diyos. Kahit hindi ka tapat. Pero huwag kang mananatiling hindi tapat. Amen? Tapat ang Diyos. Napakita niya, hindi ka tapat. Tapat ako sa iyo. Amen? Di ba? Mahina ka naman. Tapat ako sa iyo, hindi tapat ka sa akin. Amen? Yun po yung asarap pagka yung mga kapatid mo pinagpapala, may mga pagpapala, kahit hindi mo nakikita. Minsan na parang, pati ganito, di ba? May mga pagpapala, pero hindi mo nakikita sa church. Pero tutuwa ka kasi pinagpapala sila. Pero sana, panalangin natin, sana naman maging tapat sila sa Panginoon. Kasi ang Diyos ay tapat sa kanila. Amen? Diba? Apat na bagay lang po ito. Patungkol po sa katapatan sa ating Panginoon sa Kristo. Unang-una po, sinasabi lang po natin, we need to be faithful to the Lord. Sa panahon ngayon na marami po, hinulan na po, di ba? Sabi po marami pong tatalikod. Marami ang manghihina. And this is the time that we need to be faithful to the Lord. Faithful out of what? Faithful out of love. John 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. Out of love. Mahal mo ang Diyos, maging faithful ka. Sinasabi mo, mahal mo ang Diyos, maging faithful ka sa Panginoon. Amen? If you love me, keep my commandments. Kaya sinasabi natin, mahal ang Diyos, huwag ka sana mawala, umaga, gabi. Anong reason ba't mawala ka ng gabi? Diba? Maraming reason, pero po, unahin natin ang Panginoon. Diba? Maging tapat po tayo sa Panginoon. Okay? Pangalawa po, faithful out of fear. Ephesians 5:21, submitting yourselves one to another in the fear of God. Amen? And to fear God, ibig sabihin po to fear God, hindi ibig sabihin nakakatog. Ibig sabihin po to honor God, to serve God, and worship God. Diba? Maging faithful tayo out of fear of God. Yeah? Ano po, pangatlo? Faithful out of debt. Ito po yung gusto ko po, out of debt. Sabi po sa Matthew 20, verse 28. Saan po natin? Matthew 20, verse 28. Matthew 20, verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Imagine, dinigay ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay para sa atin.
Amen? At kailangan natin maging faithful. Alam mo lang yun, magiging faithful ka out of debt. Diba? Tumanaw ka man ng utang na loob sa Diyos. Binigyan niya ang kanyang buhay, siya'y naging tao, naghirap siya. Totoo siyang naghirap, hindi nagkunwari naghirap. Amen? Tinanggap niya lahat, yung kahihiyan, tinanggap niya yung sakit, yung dusa, binuhos niya ang dugo para sa iyo. Diba? Maging faithful ka naman, out of debt. Diba? Utang na loob na lang sa Diyos. Lord, salamat, niligtas mo ako. Nag-iiyak pa tayo. Kung naligtas, iba. Diba? Pero po, yung pang-araw-araw na buhay, po importante maging faithful ka sa Panginoon. Okay? Ano ba po? 1 Peter 1:18 to 19. 1 Peter 1:18 to 19. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. Iyon po yung ginawa sa atin ng ating Panginoon. Diba? Una po, we need to be faithful to our Lord. Pangalawa po, we need to be faithful to our family. Amen? We need to be faithful to our family. Okay? Husbands to their wives. Amen? Be faithful, husbands to their wives. Sabi sa Ephesians 5:25, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself in it. Ganon, kung paano daw natin ibigin yung ating asawa, kung paano inibig ng ating Panginoong Jesucristo ang church, at ibinigay niya ang sarili para dito. Amen? At pa po, Ephesians 5 verse 28, so ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. So hindi po pwede sa asawang lalaki na bibili ka ng sarili mong damit na bago, tapos yung asawa pag-uwi, ay, ang ganda ng ano, ang ganda ng aking damit. Ay, ganda nga. Ay, sa akin, next time ka na lang. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Ano po dito, sa verse 28, he that loveth his wife, loveth himself. Kung gaano kamahal yung sarili mo, bilang kasawang lalaki, ganun mo dapat kamahal ang iyong asawa. Hindi mo gugutumin ang sarili mo. Of course, hindi mo gugutumin ang asawa mo. Gusto mo yung sarili mo healthy. So, hindi mo iiwan yung asawa mo, ikaw nag-jogging. Yung asawa mo natutulog. Hindi, pilitin mo. Dapat dalawa kayo healthy. Amen? Ikaw may vitamins, yung asawa mo wala. Hindi, mag-may vitamins din siya. Amen? Sabihin, kung gaano ka mahal yung sarili mo, ganoon mo din dapat kamahal yung asawa mo. Amen? At ito po, sabi mo dito, love your wives. Hindi mo hihintayin na ma-feel mo. Sabihin, utos yun ng Diyos. Mahalin mo yung asawa mo. Wala ka na-feel? Kasi masama yung ugali, mahalin mo yung asawa mo. Amen? Hindi kami nagluluto sa umaga. Mahalin mo yung asawa mo. Amen? Hindi kami nagtitimpla ng kape. Mahalin mo yung asawa mo. Mauna ka. Ikaw magtimpla ng kape. Pag-isip mo ng umaga, dahil ko po yun, sa isang post, pag-isip mo umaga, hindi ka nagtitimpla ng kape, ikaw gumising ng umaga. Ikaw magtimpla ng kape. Ikaw mag-prepare ng breakfast in bed. Asahan mo, the next thing, siya nagagawa. Amen? Kasi mauna ka. Husband, love your wives. Amen? Diba? So, be faithful to your wives. Okay? At huwag po sana na mangyari yung mga nangyayari sa social media sa atin. Nagsisimula po yun sa mga maliliit na bagay. Maging faithful tayo sa maliliit na bagay sa ating asawa. Okay? Pakala po, wives to their husbands. Ephesians 5:22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Kung paano mo nagsasubmit sa Lord, sabi mo dito, ganun din, mag-submit ka sa iyong asawang lalaki. Ano ba po? Ephesians 5:33, and the wife see that she reverence her husband. Reverence, ibig sabihin, parang nilalagay sa pedestal. Nire-reverence. Okay? Sabihin po, ginagalang. Hindi mo yung sisigawan sa labas.
Amen? Hindi mo yan papagalitan sa harap ng maraming tao bilang paggalang sa Kanya. Kung tayo yung dalawa na lang, walang problema. Diba? Kasi kayo pinag-uusap, may communication kayo. Masasabi mo sa Kanya, dahil mahal mo siya, sabi mo mali. O Han, pangit yung ganyan. Ang pangit yung sa niya, bumubunyan. Pero kung sasabihin niya sa harap ng tao, ng maraming tao. As, diba? To reverence. Diba? Para pagsunod, reverence, galangin mo ang iyong asawang lalaki. Okay, andito po, sabi sa Genesis, God created women as helpmeet. Yung pong iba, ginagawa nilang negative. Diba? Ano yung helpmeet? Ibig sabihin daw ng katulong. Ano ibig sabihin daw ng helpmeet? Di ba talagang helper? Kasama mo siya, katulong mo siya. Ibig sabihin na katulong, kasi sa atin, pag sila katulong, mababa yung tingin. Maid. Hindi po. Yung helpmeet, yun po yung sabihin nun. Alam mo yung sabihin ng Bible? Yun na yun. Helpmeet. Dalawa kayong magkatulong sa pagtataguyod ng pamilya. Amen? Hindi po natin siya binawaga. Hindi po maid yun. Ibig sabihin po, dalawa kayo, nagtutulungan kayo para taguyod ng pamilya nyo. Amen? Hindi po kasi, pag sinabing helpmeet, helper, katulong ba ako sa iyo? Katulong mo ako? Hindi. Ibig sabihin, dalawa kayo nagtataguyod. Hindi po literal na katulong o maid, hindi po. Sabihin po, nagtutulungan kayo. Amen? Ano po? Parents to their children. Okay? Parents need to be faithful to your children. Praying, teaching, and leading them to the Lord. Amen? Yung po yung pagiging, ano po, kailangan po yung parents, syempre lagi kang pabor. Ano ba yung lahat naman tayo? Lagi natin iniisip ano yung makabuti para sa anak natin. Amen? Ano po? Children to their parents. Sabi po, sa mga kabataan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Amen? Gusto po yung explanation ni Brother Marvin minsan sa mga anak. Give time to have a fellowship with your parents. Amen? Alam mo yung mga estudyante, pagkagagaling sa school, sobrang pagod. Tama? Ang dami yung ginagawa sa school. Minsan pagdating nyo, hi-hello lang, yung nagmamano, nagkikis. Pagkatapos to, diretso ka na sa room mo. Amen? Hindi po yung pagiging faithful, hindi yung sinasabi, honor your father, hindi. Give time to fellowship with your parents. Diba? Give time, huwag sa sopa. Kaya pagsimula, tanong, of course, lahat tayo siguro nagtatanong, anak, kamusta yung school mo? Anong nangyari? Anong magandang nangyari sa school? Sumagot naman tayo bilang mga anak. Magkwento ka naman. Kung paano ka ka-excited magkwento sa barkada mo, tungkol sa buhay mo, tungkol sa mga nangyayari sa school, tungkol nangyayari sa mga activities mo, sana ganoon din tayo magkwento sa ating mga magulang. Amen? Ang mahirap, pagka yung anak, mas close sa kaibigan, kaysa mas close sa kanyang mga magulang. Diba? Minsan din, diba, yung naunang parents, be faithful to your children. Diba? Minsan mahirap po, minsan magulang, minsan meron tayong mga bagay na hindi natin kayang sabihin sa ating anak. Right? Pwede natin ituro. Ako, pwede kong maituro sa Sunday school. Pwede kong maituro sa iba. Pero, pagdating sa anak mo, hindi mo na masabi. Hindi ka na po bang pagkakataon? Diba? Sana wala. Kasi kung may ganun pagkakataon, sana mawala yun. Okay? Pag straightforward ka sa anak mo. Diba? Na be faithful to him, to her. Okay? Kung para sa kanya, huwag mo pipigilan. Kung kailangan mo magsabihan, kailangan mo pagsabihan. Huwag mo natin isipin na siya yung magtatampo. Baka hindi ako pansinin. Diba? Kasi masyado ko siyang pinapagalitan, masyado ko siyang kinukurek, lagi nilang kinukurek, hindi po. Amen? Trust God, trust the Word of God. Amen? Diba? Palakihin natin ang tama. Diba? Ang ating mga anak. Amen? Ayan, children to their parents. Pangatlo po, we need to be faithful to the Lord. We need to be faithful to our family. Pangatlo po, we need to be faithful to our church. Amen? We need to be faithful to our church. 1 Timothy 3:15.
But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Okay? How thou oughtest to behave thyself in the house of God. Ano po ibig sabihin pag sinabi natin faithful to our church? You are faithful to attend church activities. Amen? We need to be faithful to attend church activities. Okay? Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, sana lahat. Be faithful to your church. Sana wag lang tayo nakikita pagka Sunday night. Sana wag lang tayo nakikita pag Sunday morning. Sana bigyan natin ng pagkakataon na kung gaano tayo marami ng Sunday, ganoon din ang marami ng prayer meeting. Amen? Diba? Ako lubos na nagpapasalamat ako sa Diyos kasi po yung by God's grace, yung mga aking mga anak, nakikita ko na lumalaki na nagsiserve sa Lord. Diba? Sa biyaya po ng Panginoon, nagsiserve, at natutuwa po ako at nagpapasalamat sa Lord kasi nakikita ko yung priority nila. Alam nila kung ano yung priority nila. Diba? Priority nila ang Lord. Priority nila ang church. Kaya hindi ko na po sila sinasabihan, Thursday ngayon, uwi ka ng maaga. Hindi po. Hindi ko na sinasabihan kasi alam na nila, uuwi talaga sila ng maaga ng Thursday kasi prayer meeting. Amen? At yun po, nakakatuwa. Nakakatuwa. And of course, Sunday is not for sale for us. Pagka Sunday, automatic po lahat nandun kami sa church. Umaga at hapon. Yun po yung talagang pinagpapasalamat ko sa Lord. Diba? At yung prayer ko nga, sabi ko, 1 year na sana wala akong absent isa man every Sunday. Diba? Naalala ko po nung last year, nung last year ba na inibitahan po ako dun sa yung pong broker, yung pong company na affiliated ako ng broker. Bigyan po ako ng reward. Binigyan ako ng reward na pumunta ka or bubuk ka namin ng Friday to Sunday sa Thailand para bigyan ka ng award. Ako nakatanggap po ako ng award by the grace of God para one of the top traders or broker. At sabi, pumunta ka na Saturday doon, all expenses paid. Kasi Saturday night, awardan ka. Bigyan ka ng award, sasabitan ka, yung presidente ng broker, siya magsasabi sa'yo. Sabi ko, hindi pwede ako na Sunday. Pero napakaganda kasi opportunity, yung picture taking lang ba? Alam niyo, di ba? Marketing. Di ba? Pag marketing, picture lang hinahabol mo eh. Di ba? Mag-picture lang, nandun ka na-awardan ka, binibigyan ka ng trophy, tapos ipopost mo. Kasi nasa sales tayo. Amen? Sabi ko, hindi. Hindi ako pwede ng Sunday. Book pa lang Saturday hanggang Monday para mamasyal. Okay, Saturday yung samitan, Sunday, pahinga, tapos Monday, all expenses paid, papasyal ka sa Thailand. Ako, hindi ako pwede. Kaya po community yung country manager. Sabi niya, Sir Jay, importante na nandun ba? Ako, sige. Umayag ako. One day, balikan, nandun ako. Balikan. Pumunta ka ng umaga, gabi, may ba't na ako balik na Saturday. Kasi ayaw ko mag-miss yung Sunday. Kasi hindi ba, sabi sa akin, bakit hindi mo naman, wala namang special na okasyon ng Sunday. Hindi anniversary, hindi birthday ni Pastor, hindi anniversary ni Pastor. Diba? Wala may birthday. Regular na Sunday lang yun, bakit hindi mo kayang i-miss? Anong regular Sunday? It's the Lord's Day! Amen? It's special! Bakit mo i-miss? Amen? Di ba, ano ba yung award? Di ba, gusto ko yung award sa langit? Amen? Yung di ba, bigyan ka ng corona for the faithfulness. Di ba, yun yung mas nakakatawa. Di ba, hindi ko alam. Di ba, kung yun yung reason, bakit ako pinapapala ng Lord, hindi ko iniisip yun. Kasi papapalain ka ng Lord, whether you're faithful or not, kasi God is good. As God is faithful to you, pagpapalay ka, whether faithful or not. Pero sabi ko, utang na loob, faithful ang Lord sa'yo. Maging faithful ka sa Kanya. Amen? At magsisimula
following Sunday services. Amen? Inaasa ng Lord na dito ka, umaga, gabi. Huwag sana magtatanong, si Pastor, nandiyan ba siya si brother ganito? Nandiyan ba siya naghapon? Nandiyan ba siya umaga? Of course! Nandun tayo kasi we should be faithful. Kasi faithful sa atin ang Lord! Amen? Di ba? Alam mo yun, pagka-emosyon na, ako sobrang talagang naiiyak ako. Yung buhay ko, alam niyo naman, di ba? Isa nag-preach na, invite ako dito, wala kami. Tapos ngayon, di ba? Parang, wow. Iiyak na lang. Bakit na ba ako napunta sa ganito? Bakit ba binigay sa akin ito? Hindi ako faithful. Faithful ang Lord. Pero sa maging faithful tayo sa Kanya. At magsisimula yan sa pag-attend natin ng church. Hindi dahil hinahanap ka ni Pastor, kasi hinahanap ka ng Diyos. Amen? Diba? Pangalawa po, we should be faithful in our giving. Diba? We should be faithful in our giving. Yung binibigay mo natin yan. Amen? Sino ba nakakakita dyan? Sino ba nagbibilang yan? Amen? Maging faithful tayo sa Diyos. Ano po, yung commitment natin. Amen? Lagi na po ang tatanong kay Brother Brad. Yung bang budget ni Pastor sa vacation niya kompleto na? Yan ang Brother Alan, ba't kompleto na ba? Ay, Brad, ganito, out of ganito. Okay. Di ba, parang, ayaw mo, ito yung target, gusto natin masagit pa din yung pag-ibig sa ating Pastor. Kasi isipin mo, sino nag-pray para sa'yo? Nung walang-wala ka, sino nag-pray para sa'yo? Nung may problema ka, sino pumunta sa'yo para masapit ka? Amen? Nung nawawala ka, nung naging unfaithful sa church, siya yung pumunta sa'yo, hindi nakausap ka. Amen? Ako, sobrang, yung utang na loob sa Diyos, sa Pastor. Diba? Kahit hindi ko nakikita. Kahit hindi ko siya nakikita, araw-araw, alam ko, pinagpipray niya. Diba? Kasi gano'n, doon ko na-feel ng kamahan tayo ng Pastor. From the message na pinaprepare niya, every bullet, wow, namamangha ka na lang sa kabutihan ng Diyos sa Kanya. Kasi yung ginamit para sa atin. Amen? We should be faithful to labor. Okay? Hindi lang po tayo po ay Baptist. Tandaan niyo po, alam po, tayo po ay Baptist, hindi po tayo Katoliko na every Sunday lang nandito tapos uuwi na. Meron po tayong responsibility. Ikaw ay naligtas para gamitin ng Diyos para maligtas din. Sino? Diba? Acts 16:31. Diba? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Yun yung pangako niya. Yun yung responsibility natin. Maligtas ka at kasunod nun ang iyong pamilya. Dalhin mo rin sinitol dito lahat. Ipag-pray mo sila. Pati ka sa puso, pag-pray natin. Amen? At preach the gospel. Yan po yung utos ng Diyos. Diba? At pangako naman niya, let us not be weary, Galatians 6:9, in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Magbubunga ka if we faint not. Ang sabihin po ng faith is maghina, maging unfaithful. Diba? Mawala. If we faint not, may pangako ang Diyos. Diba? Maging patiyaga ka, maging faithful ka, for in due season you shall reap. If you will be faithful. Ibig sabihin po nun, if you faint not. Kung magiging faithful lang tayo sa ating Panginoon. Amen? Pakapat po, faithful to exhort and edify. Okay? Sabi po sabi po, wherefore comfort yourself together and edify one another, even as ye also do. Okay? Be faithful in edifying and exhorting one another. Hindi po tayo maging katitisuran. Hindi po tayo maging dahilan para ma-offend yung ating kapamanampalataya. Kasi po yung offender, sabi ng preaching kanina sabi ni Brother King, ano po yung offender? Mabuti pa sa kanya ang katalian ng bato at ihulog sa dagat. Kaya as much as possible, huwag po tayo maging offender. Huwag tayo maging dahilan para ma-offend yung kapatid mo. Maganda po explanation niya kanina eh. Diba? Na-bless po ako doon. Sabi niya, tagal po na ako. Ganito yung ugali ko. Magkakaiba tayo rito. Diba? Ito yung ugali ko eh. Diba? Matalas ako magsalita eh. Diba? Mag-adjust ka
ka sa akin. Hindi ganun. Amen? Tayo po ay binago ni Kristo. Tayo isang bago ng nilalang. Hindi mo overcome yung talin ng dila mo. Pag-pray mo sa Lord. Amen? Babagoy ka ng Lord. Amen? Pero hindi yung reason para hayaan mo na makapa-offend ka ng ibang tao, lalo na po dito sa church. As much as possible, sabi po dito, be faithful in exhorting and edifying one another. Yung lalabas sa bibig mo, makaka-encourage sa kapatid mo. Yung lalabas sa bibig mo, yung magbibigay sa kanya ng compliment. Amen? Diba? Kung pumuna ka, constructive. Gawin mo in private. Hindi pumuna ka sa lahat ng maraming tao, sa harap ng maraming tao na nakakarinig, pupunahin mo siya. Hindi po gano'n. Diba? Turo po sa atin, pupunahin mo siya, kayong dalawa lang. Diba? Bilang isang kapatid. Para kapatid natin, hindi ko papahiya. Yung tunay na kapatid natin, sa dugo, sa laman. Hindi ko papahiya yan. Kahit yung ugali niya, ganyan, hindi same. Pero hindi ko papahiya yan sa labas. Ako sabi ko yan. Sa loob. Pero hindi po sa atin. Amen? Diba? Maging faithful po tayo. Panghuli po, we need to be faithful to the Lord, to our family, to our church. Pakapat po, we need to be faithful to the man of God. Amen? Yan po yung sinasabi po natin. Sabi po sa Hebrews 13 verse 17. Dito po tayo magtapos. Hebrews 13 verse 17. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Amen? Maging faithful po tayo sa ating pastor. Ibig sabihin po ng faithful, yung binagit natin kanina, dependable, maasahan ka ng Diyos, maasahan ka ng pastor. Kaya pag inutos sa ito, gawin mo. Amen? Pag sinabi sa ito, sundin mo. Kaya hindi mo tayo magkaroon ng feeling ng iba sa ating pastor. Kahit magsalita ng masakit sa ating pastor. O mag-isip man lang, huwag sana. Kasi siya po yung man of God na pinili ng Diyos dito sa church para mamuno. Amen? At siya yung siya yung dahilan. Most of us, siya yung dahilan. Siya yung pumunta sa bahay para mag-explain ng gospel of Christ. Diba? Ng gospel of salvation. Paano ka naligtas? Lahat tayo, siguro, almost all of us, siya yung dahilan na yun. Amen? At isa po, naalala ko po sa aming pastor, huwag natin uulamin yung pastor. Ano mo sabihin? Pag kayo na lang, mag-anak, nag-uusap-usap, diba? Nasa pagkainan, huwag yung pag-uusapan ng pastor. Amen? Huwag mo magsasalita ng negative sa harap ng anak mo about your pastor. Amen? Bakit po? Kasi darating yung time, nagkagalit kayo yung dalawa ng anak mo, tama? Hindi na siya makikinig sa'yo. At lalo na, pag yung testimony mo, doon sa anak mo, kumakit. Diba? Nagkamali ka, halimbawa lang. Baka nagkamali ka. Bilang magulang, o bilang tatay, o bilang asawa, nagkamali ka. At nawala yung respeto ng anak mo sa'yo. Kanino ba siya makikinig? Kung sisiraan mo yung pastor. Wala na. Amen? At madalas po, sa ating mga people, mas nakikinig pa sila sa pastor kaysa sa'yo. Totoo po yun. Dahil tayo sa pag sinabi ng pastor ganito, ito yung sinabi mo, tingin mo sino susundin nila? Kung magkaiba. Sino susundin nila? Yung pastor. Pag magkaiba yung sinabi ng pastor sa sinabi mo, bilang magulang, susundin niya kanina. Sino yung susundin niya? Lalo kung lumalakad siya malapit sa Lord, sino yung susundin niya? Susundin niya yung sinabi ng pastor. Kaya magalit ka. So kung sisirahan po natin yung pastor natin sa harap ng ating mga anak, di ba? Wala na silang susundin. Sino susundin nila? Barkada na nila. Takatakot. Amen? So kailangan po natin maging faithful sa man of God, sa ating pastor. Mahalin po natin yan. Yeah? Kasi po, dahil po dito, sa verse, di ba? Parating po sa kanila, encouragement. Because as they must give account, he will give account, our pastor, he will give account sa ating lahat. That they may do it, yung ginagawa niya, that they may do it with joy. Kaya submit
and not with grief, and for that is unprofitable for you. Amen? Kabahagi po tayo na verse 24. Baba po kayo, verse 24. Salute all them that have ruled over you and all the saints. Amen? Sabihin po ng salute, acknowledge. Para po sundalo, acknowledge, salute. Acknowledge mo, di pwedeng makikita mo siya sa malayo, iiwasan mo. Nako, sigurado, backslider ka nun. Hindi, pag nakita mo si Pastor, nilalapit ka, Pastor. Ano bang ginagawa niyo dito? Saan kayo pupunta? Amen? Kasi we acknowledge. Diba? Obey ang ating pastor. Kaya po sa gabi nito, yung ating po mensahe. Ano po? Be faithful sa ating Panginoon. Magagawa po natin yan, hindi po pwede yan sa salita lang. Nakikita po dapat sa atin yan. Be faithful to our family. First, be faithful to the Lord. If you are faithful to the Lord, you will be faithful to your family. Amen? And of course, be faithful to our church. Ito na po yung ating tahanan, spiritual house, spiritual home. Na kasama natin dito, di ba, spiritually mga kapatid po natin. Diba? Kung lahat po tayo ligtas, di ba? At kung walang mga tawag doon, yung parable of the wheat and the tares. Sana wala sa ating tares. Sana walang damo. Nandito na sumasabay lang. Sana lahat po tayo ligtas. Tanong mo sarili mo, this is the time to evaluate yourself. Ikaw ba'y faith? Unang-una, ikaw ba'y ligtas? Importante na yung faith mo tungkol sa iyong kaligtasan nasa Panginoon. Tinanggap mo na siya bilang tagapagligtas. At sana, di ba, hindi lang tayo manatili doon sa tagapagligtas. Tanggapin natin siya bilang Panginoon. Amen? Maging faithful tayo. Sige po, tayo po'y manalangin. Bilang Diyos, muli po, Lord.